Paano matatalo ng isang hukbong may 3,000 tauhan ang 50,000 sundalo? Ang sagot ay hindi lamang nakasalalay sa mas mahusay na mga kanyon o sa henyo sa larangan ng digmaan. Matatagpuan ito sa isang binulong na pangako ng pagtataksil na magpapabagsak sa isang kaharian at magtatayo ng isang imperyo mula sa mga abo nito. Noong taong 1756, ang buong kinabukasan ng British East India Company sa India ay nakasalalay sa balikat ng isang tao, si Robert Clive. Ang kanyang misyon ay maghanap ng paghihiganti para sa isang hindi mapapatawad na kalupitan at pamunuan ang isang maliit na puwersa laban sa isang hukbong halos 20 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Upang maunawaan ang lalaking ito, kailangan muna nating maunawaan ang impyernong ipinadala sa kanya upang pigilan. Ilang buwan bago nito, ang dakilang lungsod ng kalakalan ng Calcutta, ang hiyas ng mga ari-arian ng kumpanya, ay bumagsak. Ang Fort William, na dating balwarte ng kapangyarihang pangkalakalan, ay napatunayang parang bahay na gawa sa baraha laban sa galit ng bagong nawab ng Bengal, isang binata na nagngangalang si Siraj-ud-Dawla. Halos lagpas pa lamang siya sa kanyang ika-20 taon. Siya ay nilamon ng malalim na kawalan ng tiwala sa lumalawak na kapangyarihan ng mga Europeo at ng nag-aalab na pagnanais na igiit ang kanyang sariling awtoridad. Nakita niya ang mga British hindi bilang mga mangangalakal, kundi bilang isang banta, at ang kanilang lumalaking mga kuta bilang isang hamon sa kanyang soberanya. Kaya't siya ay kumilos. Ang kanyang malaking hukbong pyudal na may halos 50,000 tauhan ay sumalakay sa Calcutta at nilamon ito ng buo, habang ang gobernador ng Britanya at ang mga kumander ng militar ay tumakas sa isang nakakagulat na pagpapakita ng kaduwagan. Iniwan ang kanilang garison sa isang walang pag-asang kapalaran. Matapos ang isang maikli at walang saysay na depensa, ang 1,046 na natitirang tagapagtanggol ay sumuko. Ngunit ang sumunod na nangyari ay naging alamat ng lagim. Ang mga bilanggo ay sa pilitang ipinasok sa sariling bilangguang militar ng kuta, isang maliit na silid na may sukat lamang na 18 talampakan ang haba at 14 na talampakan ang lapad. Nakilala ito bilang black hole. Sa nakakasakal na espasyong ito, isiniksik ang mahigit sa 140 tao sa isa sa pinakamainit na gabi ng tag-araw sa India. Sa paglipas ng mga oras, ang silid ay naging hurno. Ang mga lalaki ay naglaban-laban para sa hangin sa 2 maliliit na bintana, nagmakaawa para sa tubig at awa, habang ang mga gwardiya ng nawab ay sinasabing tumawa sa kanilang pagdurusa. Nang buksan ang mga pinto kinaumagahan, 23 na lamang ang nanatiling buhay. Ang kwento ng black hole ng Calcutta ay naging sigaw sa digmaan. Itinuring itong pagpapakita ng barbarismo ng silangan, isang hindi mapapatawad na kalupitan na humiling hindi lamang ng paghihiganti, kundi ng pananakop. Nang makarating ang balita ng lagim na ito sa pamayanan ng mga British sa Madras, ang konseho ng East India Company ay napunta sa estado ng pagkigla at galit. Alam nilang kailangan nilang tumugon ng may sapat na lakas. Ang tanong ay, sino ang maaaring mamuno sa gayong ekspedisyon? Iisa lang ang totoong sagot. Ang pangalan niya ay Robert Clive. Si Clive ay hindi produkto ng tradisyong militar ng aristokrasyang British. Siya ay tao ng kumpanya, isang dating clerk na natagpuan ang kanyang tunay na bokasyon hindi sa pagtutuos ng libro, kundi sa kaguluhan at mga oportunidad ng digmaan. Siya ay 30 taong gulang, kilala sa kanyang mainiting ulo, malulubhang atake ng depresyon, at halos supernatural na tapang sa larangan ng digmaan. Siya ay ambisyoso, matalino, at ganap na walang awa, ang perpektong instrumento para sa paghihiganti ng kumpanya. Sa pagtitipon ng isang puwersang binubuo ng 900 sundalong Europeo at 1,500 katutubong impanterya na tinatawag na mga sepoy, naglayag si Clive patungong Bengal. Malinaw ang kanyang misyon, bawiin ang Calcutta, parusahan ang nawab, at tiyakin ang interes ng kumpanya. Ngunit sa isip ni Clive, ang misyon ay lumago na sa isang bagay na mas enggrande. Hindi lang niya gustong turuan ng leksyon ng nawab. Gusto niyang sirain ang kapangyarihan nito, agawin ang hindi masusukat na yaman ng Bengal,
at baguhin ang East India Company mula sa pagiging isang simpleng entidad ng kalakalan patungo sa pagiging Panginoon ng isang kaharian. Ang ekspedisyon ay dumating sa Bengal noong Disyembre at ang mga tropa ni Clive ay nagtrabaho ng may brutal na kahusayan. Mabilis nilang nabawi ang Calcutta, habang ang mga puwersa ng Nawab ay natunaw sa harap ng disiplinadong lakas ng putok ng hukbo ng kumpanya. Si Siraj-ud-Dawla, na nagulat sa biglaan at epektibong tugon, ay napilitang lumagda sa isang kasunduan na ibinabalik ang mga istasyon ng kalakalan ng kumpanya at nagbabayad ng danyos. Sa isang sandali, tila tapos na ang tunggalian. Ngunit para sa isang taong tulad ni Clive, ang status quo ay hindi kailanman sapat. Nakakita siya ng kahinaan sa korte ng Nawab, isang kahariang puno ng panloob na sabwatan, at makapangyarihang mga tao na kinasusuklaman ang kanilang bata at aroganteng pinuno. Si Siraj-ud-Dawla ay may mga kaaway hindi lamang sa labas ng kanyang mga pintuan, kundi pati na rin sa loob ng kanyang sariling palasyo. At si Clive, ang maestro ng kalkuladong panganib, ay nakakita ng isang pagkakataong mas malaki kaysa sa anumang maibibigay ng kasunduan. Naghanda siyang lumipat mula sa digmaan ng paghihiganti patungo sa digmaan ng pagpapalit ng rehimen, isang sugal na itataya ang lahat sa isang mapagpasyang hambalos. Ang entablado ay nakahanda na para sa isang komprontasyon na magtatakda sa kinabukasan ng India sa susunod na 200 taon. Ang mga unang putok ay narinig na, ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Isang digmaang hindi lamang lalabanan gamit ang mga musket at kanyon, kundi gamit ang mga lihim, kasinungalingan at lason ng pagtataksil. Si Robert Clive ay hindi nakatayo sa ibabaw ng mapa ng larangan ng digmaan, kundi sa ibabaw ng sapot ng mga bulong at pangako. Alam niyang ang digmaang ito ay hindi maipapanalo gamit lamang ang mga kanyon. Ito ay pagpapasyahan sa madidilim na pasilyo ng palasyo ng Nawab gamit ang matalim na patalim ng pagtataksil. Ang mga numero ay nagpakita ng isang malungkot at nakakatakot na realidad. Ang kanyang sariling hukbo ay halos 3,000 lamang ang bilang. Si Siraj-ud-Dawla, sa kabila ng kamakailang kasunduan, ay kaya pa ring magpatawag ng puwersang may 50,000 tauhan. Ang isang direktang, marangal na laban sa bukas na larangan ay hindi lamang isang panganib, ito ay pagpapakamatay. Ang pinakamalaking sandata ni Clive, kung gayon, ay ang kanyang malalim na kaalaman sa kahinaan ng tao. Alam niyang ang korte ng Nawab ay pugad ng mga ulupong. Si Siraj-ud-Dawla ay malawak na itinuturing na arogante, malupit at paranoid. Inilayo niya ang loob ng marami sa pinakamakapangyarihang figura ng kanyang kaharian, ang mayayamang bangkero at maimpluwensyang general na naglingkod sa kanyang lolo. Ang mga taong ito ay natakot para sa kanilang yaman at buhay sa ilalim ng kanyang kisap-matang pamumuno. Sila ay hinugna para sa paghihimagsik. Kailangan lang nila ng mitsa, isang panlabas na puwersa na magbibigay ng tibay sa kanilang sabwatan. Si Clive ang magiging puwersang iyon. Ang kanyang mga mata ay tumuon sa isang pangalan higit sa lahat, kay Mir Jafar, ang sariling tiyuhin ng Nawab at ang punong kumander ng kanyang hukbo. Siya ay isang mas matanda, iginagalang na general na nakaramdam na siya ay isinantabi at ang kanyang kapangyarihan ay binawasan ng kanyang bata at padalos-dalos na pamangkin. Siya ay ambisyoso, may sama ng loob at ang pinakamahalaga, handang ibenta ang kanyang katapatan para sa isang trono. Sa pamamagitan ng isang network ng mga ahente at mangangalakal, sinimulan ni Clive ang isang lihim na pakikipagsulatan, isang maselan at mapanganib na sayaw ng diplomasya at pagtataksil. Ang inilatag na kasunduan ay simple at matapang. Pagtataksilan ni Mir Jafar ang kanyang pamangkin sa larangan ng digmaan. Kapalit nito, gagawin siya ng East India Company na bagong nawab ng Bengal. Ang halaga ng pagtataksil na ito ay nakakagulat. Nangako si Mir Jafar ng malaking kabayaran sa pananalapi, malalawak na lupain at halos ganap na kontrol sa malaking kita ng kalakalan ng kaharian para sa kumpanya. Ito ay pangarap ng isang korporadong manloloob. Ang mga panganib ay napakataas. Ang paglilihim ay pinakamahalaga. Ang isang maharang na mensahe ay magbubunyag sa sabwatan at ang maliit na hukbo ni Clive ay mapapalibutan at wawasakin. Ang sapot na ito ng intriga na itinayo sa kasakiman at pagnanasa sa kapangyarihan
ay magpapabago sa takbo ng mga imperyo. Upang matiyak na hindi mo mapalampas ang higit pang mga kwento ng mga mapagpasyang sandali na humubog sa ating kasaysayan, maglaan ng ilang sandali upang mag-subscribe sa aming channel. Ang mga negosasyon ay mga obra maestra ng paniniktik noong ika-18 siglo na puno ng tensyon. Ang pangunahing tagapamagitan ay isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Jagat Seth, isa sa makapangyarihang mga bangkero na kinalaban ng Nawab. Ang kanyang network sa pananalapi ay nagbigay ng perpektong panakip para sa pagpapalitan ng mga mensahe at paghahatid ng mga pangako. Si Clive, ang maestro ng manipulasyon, ay nilaro ang ambisyon at takot ni Mir Jafar na nagpapaliyab sa kanyang sama ng loob habang tinitiyak sa kanya ang higit na husay ng militar ng Britanya. Isang formal na kasunduan ang binalangkas, isang dokumento ng purong pagtataksil na kailangang lagdaan ng lihim ni Mir Jafar. Ayon sa alamat, ang kasunduan ay itinago sa loob ng isang water pipe o hookah upang maipuslit sa pribadong silid ng general. Ang kapaligiran ng pagsasabwatan ay kumapal. Ngunit habang tumitibay ang plano, si Clive ay ginambala ng mga pag-ududa. Talaga bang mapagkakatiwalaan niya ang isang tao na handang-handang ipagkanulo ang kanyang sariling pamilya? Itinaya niya ang lahat sa pangako ng isang traidor. Ngunit tatanggap pa lang siya ng isang mensahe na nagmumungkahing ang buong sabwatan ay maaaring isang patibong. Isa itong sugal na nakabatay sa dangal ng isang traidor, isang lohikal na kontradiksyon na magpapatigil sana sa sinumang ibang komander. Ngunit si Clive ay hindi katulad ng ibang komander. Mayroon siyang hindi natitinag na paniniwala sa kanyang sariling kapalaran, isang pananalig na ang swerte ay pumapabor sa matatapang. Nagpasya siyang sumugod, pilitin ang isang komprontasyon na maaaring gawin siyang Panginoon ng Bengal o iwan ang kanyang mga buto na pumuputi sa ilalim ng araw ng India. Gumawa siya ng dahilan upang labagin ang sarili niyang kasunduan kay Siraj ud-Dawla na inaakusahan ang Nawab na nakikipagsabwatan sa mga Pranses. Gamit ang mahinang katwiran na ito, inutusan niya ang kanyang hukbo na magmartsa. Sinasadya niyang pinagmartsa ang kanyang 3,000 sundalo patungo sa kampo ng Nawab at sa 50,000 tagapagtanggol nito. Itinaya niya ang kinabukasan ng kumpanya, ang buhay ng kanyang mga tauhan, at ang kanyang sariling reputasyon sa binulong na pangako ng isang taong hindi pa niya nakikilala. Ang desisyon ay nagawa na. Ang hukbong British ay kumikilos na, nagmamartsa patungo sa isang labanan na dapat sana ay napagpasyahan na, patungo sa isang tagumpay na dapat sana ay napanalunan na bago pa man ang unang putok ng kanyon. Ngunit sa mapanlinlang na mundo ng politika sa India, ang pangako ay kasing rupok ng sapot ng gagamba at ang linya sa pagitan ng puppet master at ng hangal ay mapanganib na manipis. Isang manipis na linya ng mga sundalong redcoat ang nagmamartsa sa maalinsangang panahon ng tag-ulan sa Bengal, isang ilog na kulay pulang dugo sa gitna ng walang katapusang luntian. Nagmamartsa sila patungo sa isang hukbong halos 20 beses ang laki. Para sa labas na mundo, ito ay isang martsa ng kamatayan. Para kay Clive, ito ay lalagito mahalitala sa Milaw Paayala. Ito ay isang kalkuladong sugal sa pangako ng isang traidor. Ang hangin ay hindi lamang makapal dahil sa halumigmig, ito ay mabigat sa tahimik na takot. Ang bawat sundalo sa hanay, mula sa pinakabagong recruit na Europeo hanggang sa pinakamaraming karanasang sepoy, ay kayang gawin ang simpleng aritmetika, 3,000 laban sa 50,000. Ang posibilidad ay hindi lang masama, ito ay katawa-tawa. Inilagay nila ang kanilang pananampalataya ng buo sa isang tao, si Robert Clive, na ang ekspresyon ay maskara ng seryosong determinasyon. Ang hukbo mismo ay isang mikrokosmo ng kapangyarihan ng kumpanya. Ang ubod nito ay ang mga regular na sundalong British, ang mga tauhan ng 39th Regiment of Foot, kasama nilang nagmamartsa ang sariling mga sundalong Europeo ng kumpanya at ang mga Indian na sepoy na bumubuo sa karamihan ng impanterya. Ang mga katutubong sundalong ito na sinanay at dinisiplina sa taktikang Europeo ay tapat, propesyonal at nakamamatay. Sila ay armado ng mga makabagong flintlock musket at sinusuportahan ng isang napaka-epektibong unit ng artilerya, 10 magaan na kanyon na maaaring ilipat at paputukin sa bilis na madalas makalito sa kanilang mga kalaban.
Ito ay isang payat at propesyonal na makina ng pagpatay. Sa matinding kaibahan, ang hukbo ng Nawab, na nakakampo malapit sa nayon ng Plassey, ay isang kahanga-hanga at nakakatakot na tanawin ng lakas militar na feudal. Ito ay karagatan ng mga tao. 35,000 impanterya, marami sa kanila ay armado lamang ng higit sa isang espada o lumang matchlock na baril. Ngunit ang pinakamabagsik na katangian nito ay ang 15,000 piling kabalyero, mga ngabayo na nakadamit ng marangya, na ang dumadagundong na pagsugod ay sinasabing nagpapayanig sa mismong lupa. Ang hukbo ay sinusuportahan din ng higit sa 50 mabibigat na kanyon, na ang marami ay nangangailangan ng mga pangkat ng baka at kahit mga elepante upang maipwesto. Sa papel, ito ay isang puwersang hindi mapipigilan. Ngunit ito ay isang hukbong may hating puso. Ang kataas-taasang commander nito, si Mir Jafar, ay lihim na nakipag-alyansa sa kaaway. Maraming iba pang pangunahing commander tulad ng maimpluwensyang si Rai Dorlab ay bahagi rin ng sabwatan, na namumuno sa malalaking dibisyon na wala silang intensyong pamunuan sa tunay na labanan. Ang hukbo ng Nawab ay isang maringal at kumikinang na higante, ngunit puno ito ng kanser ng pagtataksil. Ang pagmamartsa ay isang pagdurusa. Bumuhos ang ulan, ginawang mga latian ng siksik na putik ang maalikabok na mga kalsada. Ang mga sundalo ay nagmartsa sa ilalim ng walang humpay na araw, na naaantala ng biglaan at malakas na buhos ng ulan. Noong ika-22 ng Hunyo, 1757, narating nila ang pampang ng Ilog Bhagirathi. Sa kabila ng tubig ay naroon ang huling kahabaan patungong Plassey. Dito, sa mapagpasyang sandaling ito, maging ang maalamat na tapang ni Clive ay tila nanginig matapos makatanggap ng isang malabong mensahe mula kay Mir Jafar. Tumawag siya ng isang konseho ng digmaan. Ang debate ay tensyonado. Ang pagtawid sa ilog ay nangangahulugang tuluyan na nilang itatalaga ang kanilang sarili. Karamihan sa kanyang mga opisyal na nabigla sa imposibleng mga posibilidad ay bumoto laban dito. Sa loob ng isang buong oras, naglakad si Clive ng mag-isa sa isang taniman ng mangga, nakikipagbuno sa desisyon. Ang kanyang karera, ang buhay ng kanyang mga tauhan, ang kapalaran ng kumpanya, ang lahat ay nakasalalay sa timbangan, nakabitin sa ibabaw ng maputik na ilog na ito. Ang kanyang mga opisyal ay nag-udyok ng pag-atras. Ang kanyang mga kutob ay sumisigaw na ito ay isang patibong, at ang pagpili na kanyang ginawa ay sumalungat sa lahat ng luhika ng militar. Bumalik siya sa kanyang mga opisyal, ang kanyang mukha ay tumigas. Nakapagdesisyon na siya. Babaliwalain niya ang kanilang mga payo. Tatawid sila sa ilog. Ngayon ay nasa bibig na sila ng leon. Bukang liwayway sa Plassey. Ang abot tanaw ay hindi hilera ng mga puno, kundi karagatan ng mga tao, asero, at mga watawat na umaabot ng ilang milya. Habang ang mga unang kanyon ay umuugong, ang 3,000 sundalo ng East India Company ay naghanda laban sa tsunami ng tao. Inilagay ni Clive ang kanyang maliit na puwersa sa isang posisyong pandepensa, nagtatago sa isang malaking taniman ng mangga na napapalibutan ng matataas na pilapil. Nagsimula ang labanan sa isang duelo ng artilerya. Ang mabibigat na kanyon ng Nawab, na pinapatakbo ng mga Pranses na artilyero, ay nagsimula ng isang dumadagundong na pambobomba. Ngunit ang kanilang putok ay higit na hindi tumpak. Sa loob ng ilang oras, ang dalawang panig ay nagpalitan ng putok sa isang maingay ngunit walang desisyong bakbakan. Ang mga British ay nanatiling protektado sa kanilang kakahuyan, isang maliit na isla sa karagatan ng mga kaaway. Pagkatapos, bandang tanghali, ang langit ay naging madilim na kulay abo. Pinakawalan ng ulan ang buong puot nito. Ang malakas na ulan ay bumuhos sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang labanan ay hindi napagpasyahan ng mga numero o katapangan, kundi ng isang simpleng piraso ng lona. Ang isang hukbo ay mayroon nito, ang isa ay wala. Ang mga sundalong British na pinalaki sa disiplina at profesionalismo ay sinanay para dito. Mabilis nilang tinakpan ang kanilang pulbura at mga bala gamit ang mabibigat na trapal. Pinananatiling tuyo at handa ang mga ito. Ang hukbo ng Nawab, isang puwersang hindi gaanong handa, ay hindi gumawa ng ganitong pag-iingat. Ang kanilang malalaking imbak ng pulbura na nakalantad sa walang humpay na ulan.
ay tuluyang nabasa, naging walang silbi at basang masa. Nang tumigil ang ulan sa wakas, isa sa iilang tapat at matapang na commander ng Nawab, si Mir Madan Khan, ay namuno sa isang pagsugod ng kabalyerya sa pag-aakalang ang artilerya ng Britanya ay kasing walang silbi ng sa kanya. Ang mga kanyon ni Clive, na ang pulbura ay tuyong-tuyo, ay nabuhay, pinagpipiraso ang sumusugod na mga mangangabayo gamit ang grape shot. Isang bola ng kanyon ang tumama kay Mir Madan na nagdulot ng malubhang sugat sa kanya. Dinala siya sa tolda ng Nawab kung saan namatay siya sa paningin ng kanyang Panginoon. Ang nag-iisang masuwerteng putok na ito ay nagawa ang hindi nagawa ng libu-libong tao. Sinira nito ang diwa ni Siraj-ud-Dawla. Ang pagkamatay ng kanyang pinakatapat na general ay nagdulot ng gulat sa batang Nawab. Ipinatawag niya si Mir Jafar. Inilagay ang kanyang turban sa paanan ng general bilang isang desperadong kilos ng pagsuko, nagmamakaawa sa kanya na ipagtanggol ang kanyang karangalan. Si Mir Jafar, ang arkitekto ng kalamidad na ito, ay mahinahong nagpayo sa Nawab na ang araw ay talo na at dapat siyang tumakas mula sa larangan ng digmaan patungo sa kaligtasan. Ito ang huling mapanirang yugto ng pagtataksil. Sa sandaling sumakay ang Nawab sa isang mabilis na kamelyo at tumakas sa larangan, nagpadala si Mir Jafar ng isang lihim na mensahe kay Clive. Samantala, ang malalaking dibisyon na pinamumunuan ng mga kasabwat ay nanatiling hindi gumagalaw. Sila ay isang multong hukbo, isang tahimik, nagbabantang presensya na tumangging lumaban, na lumilikha ng kalituhan sa iba pang bahagi ng mga puwersa ng Nawab. Si Clive, na sa simula ay maingat, ay napansin ang kawalan ng agresyon mula sa kaaway. Nang makarating sa kanya ang balita ng pagtakas ng Nawab, alam niyang dumating na ang sandali. Ginawa niya ang mapagpasyang hakbang, inutusan niya ang kanyang buong puwersa na sumulong. Ito ay isang gawa ng sukdulang katapangan. Ang epekto ay agaran at sakuna. Ang hukbo ng Nawab na walang pinuno, nakikitang nawala ang kanilang Panginoon at ang kanilang mga general ay walang ginagawa, ay nagpalagay na sila ay ipinagkanulo. Sumiklab ang gulat. Ang malaking hukbo ay nagkawatak-watak, itinapon ng mga sundalo ang kanilang mga armas. At tumakas sa lahat ng direksyon. Ang labanan sa Plassey ay natapos na. Henyo ba sa militar o purong pagtataksil ang nagpanalo sa araw na iyon? Sabihin sa amin ang iyong palagay sa mga komento. Ang tagumpay ay napakabilis, napakabuo, na halos hindi ito mukhang labanan. Ang mga British ay nawalan ng mas mababa sa 25 tauhan. Ang dakilang hukbo ng Bengal ay sumingaw na lamang. Tahimik ang larangan ng Plassey. Ang dakilang tagumpay ay hindi isang madugong sagupaan ng mga titano, kundi isang nakabibinging katahimikan mula sa isang panig ng larangan ng digmaan. Napanalunan ni Clive ang Bengal hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pakikipagkamay, at ang halaga ng tagumpay na ito ay isang buong subkontinente. Ang umaga pagkatapos ng labanan ay nagbigay ng nakakapanindig balahibo, halos hindi totoo na tanawin. Ang kampo ng Britanya ay kalmado, ang kanilang mga pagkalugi ay balewala. Ang inabando ng kampo ng Nawab ay eksena ng kaguluhan, isang malawak na lungsod ng mga tolda, puno ng mga kayamanan. Alam ni Clive na ang kanyang tagumpay ay hindi pa kumpleto. Pinamunuan niya ang kanyang hukbo patungo sa kabisera, ang Murshidabad. Doon ay nakipagkita siya kay Mir Jafar. Ang pagpupulong ay hindi isang matagumpay na pagdiriwang. Ito ay malamig, puno ng tensyon, at parang negosyo. Formal na iniluklok ni Clive si Mir Jafar sa trono, isang papet na ang mga tali ay mahigpit na hawak ng East India Company. Pagkatapos ay dumating ang gantimpala. Sa ilalim ng kanilang lihim na kasunduan, ang kumpanya ay binigyan ng akses sa kaban ng yaman ng Bengal, isa sa pinakamayaman sa mundo. Si Clive at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa mga silid na umaapaw sa ginto, pilak at mga hiyas. 100 bangka ang kinargahan ng mga kayamanan at ipinadala sa ilog patungong Calcutta. Ang kumpanya ay nakatanggap ng malalawak na bagong teritoryo at karapatang maningil ng buwis, habang ang mga opisyal nito, kabilang na si Clive mismo, ay nagkamal ng malaking pribadong yaman. Ito ang sandali kung kailan ang East India Company ay nagbago mula sa isang kumpanya ng kalakalan
patungo sa isang malaki, militarisado, at lumalawak na estado. Ibinigay ng Plassey dito ang makinang pampinansyal ng imperyo. Ang kwento ng Plassey ay isang matalim na paalala kung paanong ang maliliit na kaganapan ay maaaring magkaroon ng malalaking kahihinatnan. Kung nakita mong kawili-wili ang kwentong ito, ibahagi ito sa isang taong nagpapahalaga sa mga nakatagong puwersa na nagpapakilos sa kasaysayan. Ang pamana ng nag-iisang. Kakaibang araw na ito noong 1757 ay halos imposibleng sukatin ng labis. Para sa India, ito ang nagmarka ng simula ng pagwawakas ng kalayaan nito, ang pundasyong kaganapan ng British Raj na tumagal ng halos 200 taon. Ang kapalaran ng mga arkitekto nito ay matulaing hustisya at malupit. Si Siraj-ud-Dawla, ang batang nawab na tumakas mula sa larangan, ay nahuli at walang seremonyang pinatay bilang isang huli, brutal na talababa sa kanyang maikli at trahedyang paghahari. Si Mir Jafar, ang traidor na nangarap ng korona, ay natagpuan ang kanyang trono bilang isang ginintuang hawla. Ang kanyang sariling mga tao ay hinamak siya at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng traidor sa India at Pakistan. Bilang isang pamana ng kahihiyan na nananatili hanggang sa araw na ito. At si Robert Clive na ipinagdiwang bilang Clive ng India ay bumalik sa Britain bilang isang bayani. Ngunit ang kanyang hindi masusukat na yaman at kontrobersyal na pamamaraan ay nagbigay sa kanya ng maraming kaaway. Kinalaunan ay hinarap niya ang isang investigasyon ng parlamento dahil sa korupsyon. Ipinagtatanggol ang kanyang mga aksyon gamit ang tanyag na mga salita. Sa ngalan ng Diyos, Mr. Chairman, sa sandaling ito ay namangha ako sa aking sariling pagtitimpi. Bagaman napawalang sala, ang kanyang reputasyon ay nadungisan at ang kanyang mga huling taon ay ginugol sa masamang kalusugan at depresyon bilang isang taong napakayaman ngunit labis na pinahirapan. Ang labanan sa Plassey ay isang makapangyarihang patunay na ang kapalaran ng mga bansa ay hindi laging pinagpapasyahan ng mga pinakadakilang hukbo, kundi minsan ng pinakatahimik na mga sabwatan, ng angkop na sandali ng pag-ulan, at ng nakamamatay na kahinaan ng pagkatao ng tao. Salamat sa panunood. Para sa higit pang mga hindi kapani-paniwalang kwento mula sa nakaraan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Magkita-kita tayo sa susunod.